Ang Marangyang high-rise apartment complex ay pinuri bilang pinakaligtas sa bayan, ay may mga gate walls, nagpapatrolyang na security guards at personalized key cards para sa pag-access sa mga pasilidad tulad ng pribadong pool at gym, na magbibigay ito ng lahat ng kailangan ng isang single na babae na nag-iisa, tulad ni Anya Pat para sa seguridad. Gayunpaman, ang ilusyon ng kaligtasan ay maaaring magdulot ng mapanganib na mga kahihinatnan. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, noong ika-5 ng Abril, 2024, ilang sandali bago pumatak ang hating gabi, dumating si Anya Pat, isang matagumpay na negosyante na bumabalik mula sa kanyang mga paglalakbay, sa kanyang gusali ng apartment. Kilala sa kanyang marangyang pamumuhay, siya ay komportable na may mga mamahaling bag, alahas, at fashionable na damit. Sa oras ng 11:40 ng gabi, nakita siya sa CCTV na bumalik at agad na pumasok sa kanyang apartment. Sumakay sa elevator patungo sa kanyang apartment sa ika-10 palapag. May earphone sa tenga at may kausap sa cellphone na ang kaibigan na si Ana. Hawak ni Anya Pat ang kanyang birding maleta. Ang kanilang kasual na pag-uusap ay tungkol sa kanyang biyahe at plano na magkita muli. Habang ina-unlock ni Anya Pat ang pinto ng kanyang apartment, sinabi niya kay Ana kung gaano niya hinahangad ang mainit na paliligo at pagtulog sa kanyang kama. Palaging iniibig ni Anya Pat ang kanyang cozy lakeside apartment, lalo na ang swimming pool sa ilalim lamang ng 2 palapag, ang fitness center, at ang katahimikan mula sa pagtira sa isang secure complex mahalaga sa kanya. Lalo na't alam niya ang mga madalas na pagnanakaw sa kalapit na mga bahay sa unang palapag. Gayunpaman, habang binubuksan ni Anya Pat ang kanyang pinto, narinig ni Ana ang isang malakas na sigaw kasunod ng katahimikan, at pagkatapos ay biglang natigil ang tawag, nanginginig. Labis na tinangkang tawagan ni Ana si Anya Pat, naramdam na may hindi magandang nangyayari. Gayunpaman, nakasakay sa elevator sina Ana, Benny, at isang gwardiya patungo sa ika-10 palapag ng apartment ni Anya Pat. Pagkatapos tumunog ng doorbell at kumatok ng walang tugon. Sa pagtutulak ni Ana at Benny, pinilit ng gwardiya na buksan ang pinto gamit ang master key ng 1:20 ng madaling araw. Halos 1 oras at kalahati matapos huling makausap ni Ana si Anya Pat, pumasok sila sa madilim na apartment, na sinasabi ng gwardiya ang kanilang pagdalo at binuksan ang ilaw, na nagpapakita ng isang nasusunog na apartment na puno ng halumigmig at mga gamit na nasa iba't ibang dako. Nabigla sila nang makita ang bangkay ni Anya Pat na naliligo sa sariling dugo. Nakilala ni Ana ang hugis, damit, at buhok ng kanyang kaibigan, at sumigaw. Sinubukan ng gwardiya na hanapin ang pulso at kinumpirma na patay na si Anya Pat. Agad silang tumawag sa emergency services. Agad namang dumating ang mga pulis mula sa malapit na istasyon ng Ratan, Tibet. Nag-secure ng lugar, at nagsimula sa kanilang investigasyon. Maraming saksak sa leeg, mukha, at mga braso ang katawan ni Anya Pat, na nagpapahiwatig ng mga sugat sa kanyang pagdepensa mula sa pagtanggol sa sarili. Ini-estimate na ang oras ng kanyang kamatayan ay mga 2 oras bago ang kanilang pagdating, na tumutugma sa oras ng pagkakarinig ni Ana sa sigaw ni Anya Pat. Ang nakamamatay na sugat ay isang saksak sa leeg, na malamang na nagputol sa kanyang arterya ng carotid, na nagdulot ng maraming dugo na lumabas. Ang arterya ng carotid, isa sa pinakamalaking daluyan ng dugo sa katawan, ay may mahalagang papel sa pagdadala ng dugo mula sa puso papunta sa buong katawan. Kaya naman, ang mabilis na pagtibok ng puso ni Anya Pat, habang siya ay may sugat ay maaaring nagpabilis ng pagkaubos ng dugo. Sa kasamaang palad, mabilis siyang nawalan ng malay at hanggang siya ay tuluyan ng mawalan ng hininga. Sa crime scene sa Thailand, nakatuon ang pulisya at mga otorisadong mamamahayag sa isang layunin para alamin ang tunay na may sahlas sa pagpatay kay Anya Pat. Bagamat ang unang ebidensya ay nagsasabing isang palpak na holdapan, maaaring isang posibilidad ang pagsusunog upang takpan ang mas masamang hangarin. Ininterview ng mga pulisya ang mga kaibigan ni Anya Pat patungkol sa mga posibleng kaaway, utang, o mga maselang kaugnayan. Ngunit mariin silang tumanggi na meron siyang mga ganito. Habang umuusad ang investigasyon sa apartment, natagpuan ng mga pulis ang isang dugyot na bakas ng paa sa balkonahe, na nagpapahiwatig na maaaring dumaan doon ang magnanakaw. Gayunpaman, tila malabo ang posibilidad na magawa ito,
dahil sa malaking puwang sa pagitan ng mga palapag ng apartment. Maliban na lang kung may ginamit na taali o sumampa ang magnanakaw sa deck ng swimming pool, isang palapag pababa, isang bagay na nangangailangan ng pambihirang pisikal na kondisyon. Kaya naman, nagtuon ang mga investigador sa karamihan ng mga CCTV camera sa gusali. Sa kasamaang palad, walang isa sa kanila ang nakabantay sa bahagi ng balkonahe, kung saan sana'y nasakop ang pagbaba ng kriminal. Bagamat may pangyayaring ito ay isang pagsubok, naniniwala ang mga investigador na maaaring makita ang pagtakas ng magnanakaw sa iba pang mga CCTV camera sa paligid ng lugar ng insidente. Sa simula, hindi nahanap ng mga investigador ang anumang ebidensya na nagpapahiwatig ng isang nanghimasok sa apartment ni Anyapat. Dahil sa CCTV footage na walang pumasok o lumabas na tao, matapos masusing suriin ang apartment at walang natagpo ang nakatago, hinaharap nila ang isang hindi maipaliwanag na misteryo, dahil tila nawala sa hangin ang gumawa ng krimen. Sa pagsusuri sa pool deck, natuklasan ng mga investigador ang isang pirasong pula at bughaw na shorts na may dugo, na nagpapahiwatig na ang suspect ay marahil isang lalaking medium ang tangkad. Ang tunay na pag-urong ay nang natagpuan nila ang isang patak ng dugo na paakyat mula sa balkonahe, na nagpapahiwatig na umakyat ang gumawa ng krimen sa halip na tumakas pababa. Nakatutok ang investigasyon sa pagsusuri sa mga palapag sa itaas. Ang apartment sa ika-11 na palapag ay walang laman at maayos na nakasara. Samantala, sa ika-12 na palapag naman, na sinubukan ng pulis na kausapin ang magkasintahan na naninirahan sa ika-12 palapag, na napansin ng mga bagong gahlos sa mukha at kamay ng lalaki. Ang mga gahlos ng lalaki ay kaduda-duda, na inimbitahan ng mga opisyal na dalhin ang dalawang individual para sa hiwalay na pagsusuri. Si Captain Gerard, isang 32 taong gulang na nakatalaga sa kampo ng hukbong sandatahan ng Royal Thai. Siya ay nagpakilala. Habang nagve-verify ng kanilang mga kwento, itinanggi niya na may kasama siyang iba noong gabing iyon, at nagpuyat siya para gawin ang mga gawaing bahay sa paghahanda para sa darating na linggo. Sinabi ni Gerard na hindi niya narinig ang anumang sigaw. Hindi pa niya nakikita ang biktima noon, at hindi niya alam na nakatira ito sa parehong apartment complex. Ipinaliwanag niya na naglalaba at naglilinis siya ng apartment bago dumating ang kanyang kasintahan. Gayunpaman, nagbago ang kanyang kilos ng tanungin tungkol sa mga gasgas sa kanyang mukha. Una niyang itinuro ang mga gasgas sa away niya sa kasintahan noong gabi. Ngunit naging depensibo si Gerard nang ipahiwatig ng mga investigador na baka mula ito sa biktimang si Anyapat. Itinanggi niya ang anumang kaugnayan sa krimen at pinagtibay na hindi niya kilala ang biktima. Gayunpaman, kaibahan sa kanyang pahayag, iniulat ng kasintahan ni Gerard na dumating siya sa bahay noong ika-7 ng Abril, bandang 1:55 ng umaga. Nagulat siya nang makitang naglalaba at naglilinis si Gerard, ngunit sa unang tingin ay wala siyang nakitang anumang di kanais-nais. Kaagad silang natulog pagkatapos, at itinanggi niya na may naganap na pisikal na alitan sa kanila ni Gerard. Sinasabi na lamang na nagkaroon ng verbal na pagtatalo. Ang kanyang kooperatibong kilos ay nagpasilbi ng interes sa mga investigador. Nalalo pa siyang tinanong. Inisa-isa niya na may problema sa sugal si Gerard at kamakailan lang ay humiling ito ng pera sa kanya. Natinanggihan niya, nang ipakita sa kanya ang isang larawan ng maruming hasul na shorts. Kaagad niya itong kinilala bilang pag-aari ni Gerard. Dahil sa matibay na motibo at posibleng pagkakakilanlan ng isang suspect, patuloy ang investigasyon ng pulisya. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng CCTV footage, kanilang napagtanto na noong ika-5 ng Abril, isang araw bago ang krimen, lumabas si Anyapat mula sa kanyang apartment ng 10:23 ng umaga, na may hawak na isang berdeng maleta. Malamang na napansin ito ng suspect na si Gerard at nagplano na magnakaw siya habang wala sa apartment si Anyapat. Umaasa sa kanyang pagsasanay sa militar upang umakyat mula sa kanyang balkonahe patungo sa apartment ni Anyapat. Sa kasamaang palad, hindi inilak ni Anyapat ang pinto ng kanyang balkonahe. Sa pagbalik ni Anyapat sa oras ng hating gabi, habang ninanakawan ni Gerard ang kanyang apartment, bigla na lamang umuwi si Anyapat, na ikinagulat ni Gerard. Pumasok si Anyapat sa kanyang apartment habang kausap ang kanyang kaibigan sa cellphone ng hating gabi. Matapos na makitang bumalik galing sa pagmamaneho ng hating gabi, si Gerard naman ay naghihintay ng tamang pag-atake. Si Anyapat na brutal na sinaksak at pinatay. Bagamat si Anyapat ay lumaban,
Siya'y walang magawa at hindi kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Bagamat batay lamang sa pinakabagong balita, at hanggang hindi pa umabot sa paglilitis ang kaso, ang mga ebidensya ay malakas na nagpapatunay na si Gerard ang may gawa ng krimen. Matapos ang pag-aresto kay Gerard, nakakuha ang pulisya ng warrant upang masusing suriin ang kanyang apartment at sinaliksik ang karagdagang CCTV footage mula sa gabing iyon, na lalo pang nagturo sa kanyang pagkakasangkot sa krimen. Matapos ang pagpatay, nakitang itinapon ni Gerard ang basura at iba pang mga bagay sa basurahan. Nakakagulat na tumigil siya ng sandali upang tingnan ang isang CCTV camera, isang di karaniwang kilos para sa isang tao, na malamang ng ilang daang beses nang dumaan sa CCTV camera. Ang mga maliit na palatandaan ng kilos, bagamat tila walang kabuluhan sa kanilang sarili, na sabay-sabay ay nagpapahiwatig ng isang mas makabuluhan. Sa loob ng apartment ni Gerard, natuklasan ng mga investigador ang mahalagang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa pagnanakaw at pagpatay kay Anyapat. Nakita nila ang mga alahas na pagmamay-ari ni Anyapat na nakatago sa loob ng bibig ng isang figurin ng imam. Bukod dito, natagpuan din nila ang kanilang pinaniniwalaang sandata sa pagpatay, ang isang pahres ng blue scissors na may dugo. Ang presensya ng kahalintulad na ebidensya sa pag-aari ni Gerard ay nagpapahiwatig na siya mismo ang sangkot sa krimen. Nagtaka ang mga investigador kung bakit hindi niya itinapon ang gunting sa pagpatay habang itinatapon ang iba pang basura. Nagtatanong kung maaaring itinanim ang ebidensya. Tila labis na simple ang sitwasyon, ngunit madalas ang tunay na krimen ay labag sa karaniwang inaasahan ng rasyonal na kilos. Nababahala pa rin ang pulis sa kung paano napunta ang madugong shorts ni Gerard sa ika-9 na palapag. Nagmungkahi ang isang TV station na baka itinapon niya ito. Nagpapahiwatig ng kakulangan sa katinuan ng pag-iisip. Sa kabila ng kanilang pag-aalinlangan, may sapat na ebidensya upang itayo ang isang malakas na kaso laban sa kanya. Dahil si Gerard ay isang kasalukuyang miyembro ng militar ng Thailand, siya ay dadalhin sa isang hukuman ng militar ayon sa batas ng bansa. Ang mga investigador ay naisuko na ang kanilang mga file at trabaho sa team ng pangmilitar na pagsasakdal. Si Gerard ay kasalukuyang nakapiit at naghihintay ng paglilitis, na may posibilidad ng parusang kamatayan. Sa kabila ng pagkakakulong, mariin niyang itinatanggi ang kanyang kahit na anumang kinalaman sa krimen, ang kanyang kasintahan, na hindi inaakusahan o pinaghihinalaang may kasalanan. Maaaring magamit ang kanyang mga pahayag bilang ebidensya laban kay Gerard. Ang trahedya ng isang maganda at matagumpay na babae na si Anyapat, na simpleng nagbalik noon sa kanyang apartment at nag-aalaga sa kanyang sariling negosyo, ay pinahirapan at pinatay sa kanyang sariling apartment, isang lugar kung saan dapat siyang magkaroon ng pinakaligtas. Ang kanyang mga kaibigan, na nagtatangkang siguruhing ang kanyang kaligtasan, ay nag-check sa kanya ngunit, sa pagmumuni-muni, mas epektibong makakatulong kung sila ay makikipag-ugnayan sa pulisya nang una nilang marinig ang kanyang sigaw. Kung ginawa nila ito, ang pulisya ay maaaring dumating sa oras upang tumawag ng ambulansya at posibleng mailigtas ang kanyang buhay. Si Anyapat ay nagpahinga na ng mapayapa at sana'y mabilis na nabigyan ng katarungan ang mga responsable sa karumal-dumal na aksyon na ito. Sa ganitong sitwasyon, ano ang dapat mong gawin? Makakatulong ba ang pagkakalak ng pinto ng balkonahe sa pagpigil sa mga masasamang tao? Bukod dito, dahil sa mga problema sa adiksyon, ay gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.